So yan po ang masalimuot na mundo ng politika sa Pilipinas. Saan po papasok dyan si Leila de Lima? Well, ito po, meron akong bagong konfirmasyon. Nung linabas ko po na ang judge na nag-order ng paglaya ni Leila de Lima ay paboritong estudyante ni Leila de Lima, ang buong akala ko ay magfa-file ng motion for reconsideration ang mga piskal doon sa desisyon na nag-grant ang bail at mag-move para mag-inhibit yung judge. Nagkaroon po ako ng konfirmasyon na nag-utos po ang isang mataas na opisyalis ng DOJ wag nang mag-file ng motion for reconsideration at ang dahilan, let us not go against the tide. Pero yan po ay utos ng isang undersecretary ng DOJ na malapit po kay Secretary Reguilla. Anong kinalaman sa pagpapalaya kay Leila de Lima? Sinabi naman talaga ni Leila de Lima, babalikan at babalikan ko si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So para bang hindi na nila minove ang reconsideration dun sa pagpapalaya kay Leila de Lima para nga tuluyan na makalaya si Leila de Lima at magkaroon ng smear campaign or demolition job against dating President Duterte na ngayon po ay tinatarget na mapakulong sa ICC. Malungkot na mga pangyayari dahil isa po ako doon sa naniwala sa pangako ng pagkakaisa. Isa po ako sa umakyat sa entablado ni Marcos at Duterte, naniniwala na sa pagkakaisa mahaharap natin ang lahat ng pagsubok ng bansang Pilipinas. Malungkot bang aminin, mukhang lumamig na ang unity. Attorney, sa ibang paksa naman, napanood mo sir yung TikTok ni VP Inday, yung kumanta siya ng Last Christmas. At marami nagtatanong sa mga event post. Putol di ba? Yung bahagi lang yun ng ano. Seconds lang Oo, tapos kung pagbabasahin mo yung lyrics, di ko lang alam saan ang hugot ni VP Sara doon. I gave you my heart, The very next day, you gave it away. Oo, pero bang pakita natin yan ang makita ng ating mga televiewers, hindi na pala televiewers, sa ating mga viewers sa social media kung ano yung pinag-uusapan natin. Oo. Para kasing isang ihanda natin yun. At kinalikuran ang pangako. Oo, diba? Tapos ibibigay na lang daw niya to someone special. Sino kaya yun? Pero attorney, sa partner, sa mga events sa Malacanang, nung senap sa Japan, wala siya. Anniversary ng AFP, wala siya. Tapos yung budget signing, wala siya. Nagtatanong ang mga ano bang meaning ng dynamics na yun? Well, malungkot bang aminin, mukhang lumamig na ang unity. Hindi ko naman sasabihin wala na ang unity, pero malamig po ngayon ang samahan sa unity. Dahil nakita natin na naghiwalay na sila ng landas pagdating sa issue unang-una ng peace talk sa CPP-NPA, pagdating sa budget ng OVP, at pagdating din sa larangan ng panlabas na relasyon dahil na, kung maalala nyo, tumutol na rin si VP Sara doon sa pagpasok ng mga Afghan US employees. At syempre, bagamat wala pa siyang binabanggit na kahit ano, alam naman natin na naniniwala ang VP rin na kinakailangan maging kaibigan natin ng lahat at dapat wala tayong kalaban. Attorney, ano naman ang masasabi mo sa mga kritiko ng Pangalawang Pangulo na sasabihin na ang bagal o hindi naglabas ng pahayag ukol sa pambubuli ng China dyan sa West Philippine Sea? Kailangan pa ba siyang maglabas ukol dyan? Sino ba dapat ang unang magsasalita kaugnay sa foreign policy dahil may kaugnayan yan sa sa relasyon natin sa ibang bansa. Ang nangyayari, sabi mo nga, matagal mo nang sinasabi ito na ang isa sa mga dapat magsalita nga dyan ay yung kinatawa natin sa China at yung ang ating Pangulo. Ngayon marami pong mga talking heads po sa issue dyan sa West Philippine Sea at gusto nilang dagdagan sa katauhan ni VP Sara na dapat magsalita rin. Anong masasabi mo dyan, attorney? Kalokohan po yun. Kasi lumalagay lang po sa poder niya ang VP.
Ang foreign affairs po ay larangan talaga ng presidente as chief architect, at tama lang po na hindi na pinaghihimasukan ni VP Sara itong foreign affairs. Ang kanyang pinaghihimasukan lang ay yung mga bagay-bagay na nakakaapekto sa buong bayan at not necessarily foreign relations, gaya ng peace and order. Yung mga teroristang CPP-NPA na alam din po natin ay pinapasok ang kanyang departamento dahil meron pong sariling mga eskwelahan para mag-train po ng mga future terorista ang CPP-NPA. No? So sa akin po, isa sa solusyon, isa sa pamamaraan para mapalamig itong tensyon sa Pilipinas at ang China, yung mga wala naman po kinalaman sa foreign policy, shut up. Huwag po kayo maghimasok. Tanging presidente lang po ang chief architect. Kung tama man siya o mali, well, burden niya yon. Siya ang mananagot kung siya nagkamali. Pero ang importante po, iisa lang po ang presidente na dapat nagsasalita pagdating sa larangan ng panglabas na relasyon. So yung mga iba pong mga meron dyan, ang aking advice, shut up. Dahil tanging presidente lang po ang chief architect ng foreign policy. Sa unang pagkakataon, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung mga reports kung bakit tinanggal talaga si PGMA. Hindi po sa dahil naghahangad siya maging speaker. Ang bintang, eto po talaga ang bintang, at eto mga sinabi sa mga kongresista kung bakit siya dapat tinanggal, di umano. Ito po, ngayon ko lang din sasabihin sa inyo ha, ay dahil si PGMA daw ay may hawak na articles of impeachment laban kay PBBM. Tungkol saan? Doon po sa sugar importation na linimitahan sa 3 ang binigyan ng karapatan na mag-import ng asukal at dumating ang asukal na wala pang sugar order. Yan po yung sinabi, at least ni Speaker, sa mga kongresista. Hindi po ako naniniwala. Gaya ng hindi ako naniniwala na nagtangka si PGMA na agawin ang speakership kay Martin Romualdez, kasi gaya na aking sinabi dati, napaka-seasoned na politika na po yan si GMA para alam niya kung anong posible at alam niya kung anong hindi posible. At ang tingin ko alam niya na dahil pinakamalapit na advisor ngayon si House Speaker kay PBBM, hindi niya po pwedeng taluhin. Sinabi ko lang po sa inyo kung ano yung naging justification ni Speaker sa mga kongresista kung bakit siya dapat matanggal. Dahil di mo nagpaplano ng impeachment ni PBBM na hindi rin po ako naniniwala. Kasi noong mga panahon na yun, naalala nyo, hindi lang naman si Speaker ang kasama ni PBBM sa lahat ng biyahe abroad. Pati po si PGMA. Ang tawag niya kay PGMA, may secret weapon. Bakit naman magpaplano ng impeachment si PGMA matapos na sabihin ni PBBM na siya ang secret weapon niya? So tingin ko, iba yung justification para matanggal at yung totoong dahilan. Ang tingin ko po, ang totoong dahilan, ayaw lang niya talaga magkaroon ng kahit sinong banta sa kanyang posisyon bilang House Speaker. So ano po nangyari matapos natanggal yan? Kumampi po ang VP Sara ay PGMA dahil very close naman po talaga sila. At yan naman po alam natin nung eleksyon. Halos lahat ng rally natin sa Unity, nandoon si PGMA in the same way na si Speaker din ang nagpapakilala kay Inday Sara. So, anong nangyari? Nagsalita si Inday Sara, nagbitiw bilang chairman ng Lakas NUCD. So naging ex-Lakas member na siya. At hindi lang yan. Matapos siya magbitiw para pagpakita ng suporta kay PGMA, meron pa siyang binanggit na tambaluslos na ang basa ng marami ay ang tinutukoy ay si House Speaker Martin Romualdez. Obviously, napikon yung mama. So bagamat natapos na ang pagdinig ng hearing ng Office of the Vice President sa Kamara de Representante, matapos ang proseso sa Kamara, bumuo ng small committee at doon sa committee na yon, bilang pagganti kay VP Sara, tinanggal ang kanyang confidential funds sa total amount ng 650 million. Natural, nagalit ang VP Sara kasi in the first place, maski naman yung panahon ni Leni Robredo na talagang katunggali sila ni Presidente Duterte, hindi naman pinagkamasukan ng mayorya ang budget ng Vice President. For the record po ito, dahil bilang isang dating kongresista, ang majority po nga sa budget hearings hindi nagtatanong. Bawal magtanong dahil ang budget proposal na galing sa Office of the President ay budget proposal ng Presidente mismo. So natural, sasama ang loob ng VP Sara kasi hindi man lang siya katunggali, kakampi siya. Bakit babawasan ang kanyang budget? Pero bumigay si VP Sara, ang sabi niya, ako'y nanumpa na kinakailangan pagkaisahin ng bayan at magkaroon ng malakas na republika. So umatras siya. Ang problema naman, siguro sabi ni Speaker, nakabawi na ako. Abay, nang bumalik naman si Presidente galing sa ITEC, na-isnab niya. Inisnab niya talaga si Speaker.
At nakita natin yan. So anong nangyari? Kinabukasan mismo, lumabas na yung mga resolution na humihingi ng kooperasyon sa ICC. Now, bago nangyari yan, nagkaroon din ako ng kumpirmasyon ng totoong dahilan pala dyan sa ICC na yan ay dahil may dumating na balita kay PBBM na di umano nakikipagpulong ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa mga general na retirado. Na di umano pinagpupulungan ay destabilization. Well, ako po hindi naniniwala na destabilization ang pinag-usapan. Naniniwala ako na nakikipagpulong siya sa mga general. Pero dahil malapit talaga siya sa mga general, bakit hindi naman po siya magdi-distab? Kasi pag di-distab niya ang PBBM, madi-distab din yung kanyang anak. Kasi kapag ginamit mong militar at nagkaroon ng kudita, natural, magiging extra constitutional change, pati ang VP mawawalan ng mandato. Sana po malinaw yan. Pag tinanggal mo ang presidente sa isang kudita, pati ang vice president tanggal. Magiging tabula rasa, magkakaroon na naman ng freedom constitution at gagawa na naman ng bagong saligang batas. Kaya nga sa tingin ko, hindi totoo yun na nagpaplano ng distab si Tatay Diggo. In other words, nagkaroon ng desisyon, di umano si PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at isurrender sa ICC. Hindi lang po ang dating Presidente Marcos, kundi na rin si BP Sara kapag sila ay na-issuehan ng warrant of arrest. So dyan po, formal na natapos ang UNITEAM. Dahil ngayon po, nag-aantayan kung sino maging matagumpay. Sa panig ni PBBM, kung mapapaaresto niya ang dating Presidente Duterte at si BP Sara at pakukulong sa ICC. Wala naman po akong alam na sagot ang dating Presidente Duterte, pero kung kayo siya, tatanggapin niyo ba ng tahimik yan? Siyempre, hindi. So abangan na lang natin ang susunod na kabanata. So yan po ang masalimuot na mundo ng politika sa Pilipinas. Saan po papasok dyan si Leila de Lima? Well, ito po, meron akong bagong konfirmasyon. Nung linabas ko po na ang judge na nag-order ng paglaya ni Leila de Lima ay paboritong estudyante ni Leila de Lima, ang buong akala ko ay magfa-file ng motion for reconsideration ang mga piskal dun sa desisyon na nag-grant ng bail at mag-move para mag-inhibit yung judge. Nagkaroon po ako ng konfirmasyon na nag-utos po ang isang mataas na opisyalis ng DOJ wag nang mag-file ng motion for reconsideration at ang dahilan, let us not go against the tide. Pero yan po ay utos ng isang undersecretary ng DOJ na malapit po kay Secretary Regulla. Anong kinalaman sa pagpapalaya kay Leila de Lima? Sinabi naman talaga ni Leila de Lima, babalikan at babalikan ko si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So para bang hindi na nila minove ang reconsideration dun sa pagpapalaya kay Leila de Lima para nga tuluyan na makalaya si Leila de Lima at magkaroon ng smear campaign or demolition job against dating President Duterte na ngayon po ay tinatarget na mapakulong sa ICC. Malungkot na mga pangyayari dahil isa po ako doon sa naniwala sa pangako ng pagkakaisa. Isa po ako sa umakyat sa entablado ni Marcos at Duterte, naniniwala na sa pagkakaisa mahaharap natin ang lahat ng pagsubok ng bansang Pilipinas. So ngayon po, ang New Year, well, I hope it will be happy. Pero from all indications, sabi po ng survey, bumagsak ang numero ng mga Pilipino na sila po ay optimistic sa bagong taon. Ng taon na kalipas, 43% po ang naniniwala na mas mabuti ang paniabukasan natin sa darating na bagong taon. Ngayon po, bumagsak yan sa 30% na lamang at dahil nga po sa girian sa loob mismo ng UNITEAM, hindi kakataka na nawawalan po ng pag-asa ang sabayan ng Pilipino. Pero, tayo po yung mga Pilipino, naniniwala naman po ako na makakahanap tayo ng solusyon sa lahat ng ating problema. Ang aking panawagan lang, dun sa aking inendulso para maging presidente at dun sa aking kandidato para sa vice president. Sana po, pag-isipan ng mabuti ang mga hakbang. Dahil pagtuluyan ang pong nawala yung pinangako nating pagkakaisa. Ano pa ba ho ang pinangako natin sa sambayan ng Pilipino ng eleksyon? Wala na po. Wala nang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Wala na rin
ang pinangakong pagkakaisa, anong nangyari sa ating mga pangarap at pangako? Naglaho po, parang bula. Huwag naman po sana. Tayo po'y mga Kristiyano, so tayo po'y magdadasal para sa mas mabuting hinaharap na bagong taon. At dahil tayo mga Pilipino, umaasa pa rin tayo na bagamat mayroong mga ganitong pagsubok, talaga naman pong magigising ang mga kaaway ng pagkakaisa at marirealize na kung wawalang pagkakaisa, baka mawala na rin po ang ating mga pangarap na mas mabuting bagong taon. Huwag naman po sana. Hanggang sa muli po natin pagkikita, tayo po'y magdasal pa rin for a Happy New Year, pero yan po ang taon na nakalipas. Hanggang sa muli natin pagkikita, ito po inyong spokesnagbayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Manigong bagong taon sa inyong lahat.